Amen. Kapag ganahan ng muli or mingaw kayo ang palibot, mingaw kayo ang simbahan, nanagano mula ang mga pastor, normal na sa simbahan o inana siguro ang trending na karon sa nalaing adlaw sa mga Kristyanismo. Wala ang mga leader, may ngapon, wala po membro. Kung naatong leader, naapon ang membro. So, parang si pastor lang ang ginabantayan. So, kita nga faithful or daang kasipa padayon sa Ginoo, dili ta matatao sa tao. Amen. Malagat na sa Ginoo, faithful living comes. Mawali unta ko about prayer, but diri ko bilin sa Ginoo sa 3rd John. Is punta tulog ka tao pag nga gabi ay admit nga nagkana ko na tungkad nga mensahe ni ating teksto, ni ating libro sa 3rd John. Pag sa pastor nagdala ang mensahe na good, bad, and ugly, no? Hindi nga mensahe. Pastor Dan, nagkakapupun ng mensahe. O karong kagabi, ako po tagaan ng mga punto. Pinatay na makuha ng mga lesson sa ilang kinabuhi. Ini nga libro, bitig sa itong panahon karon, bitig sa itong sitwasyon sa simbahan, kaya makita na ito ang klase ka kinaiya sa mga membro dili. Tatlo ka mga tao, mapili na ito sumbanan o ihimto ang ilang kinabuhi para sa tuwa. So, dili na ito kuwaon na ito ka minsay. Tulog ka klase, 3 kinds of Christian or believer na pili na ito ma-accumulate o pili na ito masundog o ma-apply o pili na ito iligay sa ito ka mga kinabuhi ng Kristohano. So, ito na yung basahon ang tibuok na versikulo from 1 to 14. Balikan na ito, puli-pulihan na itong basa. Okay, naanak na natin sa 3rd John. Amen. Verse 1, sugan ako, the elder unto the beloved Gaius, whom I love in the truth. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. For this CD, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name. Ang Ginoo magapanalangin sa iyang pulong karong gabi, magapunta among langit doon, dalaan ng Diyos pasalamat kami karong gabi kasi padala kami mga petisyon niya sa mga dihilan ang unod inalaon na mo Ginoo na ikaw mag-provide o mag-tubag niya na mga ambo na mo Ginoo, mga gihagyo na mo karong gabi diya sa mga ikaw mag-tubag, mag-hatag o manalangin sa matag-usapan na sa pamandor na pagdala sa mga mensahe karon. Nabagi ko Ginoo, ako'y mahimo o mawala ang mga pag-ubal, ginagi sa mga balang espiritu, kapag-giya, mag-gamit ka na po sa mga babak Ginoo, anoint ng mga lips, o ikaw mag-atag o kadasig sa mga membro niya ni Ginoo. Salamat po sa imong grasya o ina-include na mo Lord karong gabi ang mga pastor dito sa Davao sa simbahan ni Pastor Daniel Bonales at wali sa mga pulong pag-revive Ginoo sa mga katawan nito. Gamita ang pastor ng instrumento para madasig balik ang ilang pag-alagad. Si pastor na mga halimaw ng mga gabi ato na mo man wala nagkamalangin. Ini ang ginapo, saling kanimo sa ngalan sa Panginoong Hesus. Amen. So naingon na nako ang 3rd John ang maupring libro nga bitig sa ulayng adlaw sama sa mga panas presente nga panahon karon nga mga membro
simba, pag-alagad diya sa Ginoo. But karon nga gabi may napoy tulong nga klase 3 kinds of believers. Si diin nga pwede na ito himo nga example sa ito kinabuhi, ay mga nako, pwede mo na ito malikayan o ma-apply sa ito nga kinabuhi nga Kristohano. Sometimes through the line ang kinabuhi nga Kristohano, dasig kayo na kung may natay mga activity, natay mga buluhaton sa simbahan, mawapag mo mga normal na pag-alagad diya sa Ginoo. Easy lang kayo ang ato nga pag-alagad diya sa Ginoo, murag wala lang. Pag kung ato unta na siguro tagaan o magdagat na ibalik nasig ang ato nga pag-alagad diya sa Ginoo, ato nga simbahan, dako na siguro. Sa waling pa lang sa atong pastor, di ang Domingo, grabe na kayo ito nga reminders, atag kung mga mensahe nga sabihin nga tagaan magdagad ang simbahan. But right now, makita na ito, murag nagsulod lang sa dalunggan o naggawas sa pikas o membro, wala na. So karon nga gabi, makita na ito ang mga kinabuhi sa mga tao sa Bible. In verse 1, tagaan mo na siya o mga punto. Si Gaius, number 1, na beloved Christian. Ngano man ingnan siya o comment siya ni John Turing na usa siya ka beloved na Kristohano. Dahil there ato na beloved Gaius, whom I love in the truth. Si Gaius, 5 lamang ka times naka-5 ka-mention, 5 ka-pieces na mention sa Bible ang iyang kapangan. But puro kayo positive o manindot ang iyang pag-comment sa Bible. In Acts chapter 19 to verse 29, diyan na ito maunang mabasa ang iyang kapangalan. Acts 20 verse 4, Romans 16, 23, and 1 Corinthians 1:15, and 3 John verse 11, verse 1. Diri na ito makita ang iyang nindot na pagsultik, pag-comment sa Bible, pagsulat sa iyang kapangalan. Diri sa book of John, 3 John. Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper. Wala na tayo lain nga pangandoy sa ito nga kinabuhi nga Kristohano na prosper ta physically. Ingon diya, and being health even as thy soul prospereth. Prosper ta physically, and of course, unta spiritually po, galang po ang ato nga kinabuhi nga Kristohano. For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth, that is in thee, even as thou walkest in the truth. I have no greater joy than to hear that my children walk in the truth. So makita na ito diya na wala na lain na kalipay na makitaan ang usap ka ingon na ito sama ni Jack na iyang convert o iyang mga katawan na agi o na kinabuhi o na kinabuhi nga Kristohano nga nag-alagad dinaro diya sa Ginoo. Ano man, beloved Christian siya because number 1, he walked in truth. Nabasa na ito in verse 3 and 4. For I rejoice greatly when the brethren came and testified of the truth. Wala na ilayan na truth diya. It means na ang iyang kinabuhi nga Kristohano nagsubay, kinabuhi nga tama, o nagkinabuhi sa Biblia, o nagkinabuhi tarong at umangan sa Ginoo. O nagbuot mo sa walk in the truth. That means nga ang iyang kinabuhi, nagtuman siya, naghagi siya sa tama, na dalan o nagsunod siya sa commandment sa Ginoo. In verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. So dako kakalipay sa atong pastor na atong kinabuhi unta nag-sentro
diya sa pulong sa Ginoo, o kung na build up or na barog ang imong kinabuhi diya sa pulong sa Ginoo, may naay panalangin higala. Amen. Dili basta-basta ang kinabuhi mo madarog sa kalibutan. Dili basta-basta ang kinabuhi nga madali sa kalibutan. Kaya tungod ang imong kinabuhi, you are founded by the word of God. Atong simbahan, ang atong pastor, wala nagpabaya, wala ingon nato hatag o gamay alas ay importance sa ato ang mga membro. Kanunay iyang wali nga ma-build up ka, na matubo ka, mapadasig ka sa pag-alagad sa Ginoo. Ano lang ka siguro nga tao. Ingon na masulti na to nga dili sa nga word dapat gamiton. Kanang ano lang ka katao siguro nga dili ka matubo sa ikawalaring pinalihan sa pastor diri. Sa wali na lang sa mga punto, sa mga pag-deliver sa mensahe, madasit ka na. Amen. Matubog na ka sa mga mensahe na iyong manugan. Pero wala sa tuwa kay tungod, ayaw lang pagpaminaw. Sakit man na dawaton, pero mauna ang kamaturan, ayaw lang pagpaminaw, pero dili na ito apply. Dili na ito gusto i-apply sa iyong kinabuhi. That's why Kristohanon, dugay kayo ang pag-angat, dugay kayo ang pagtubo, dugay kayo ang ingon na ito matured sa Kristohanon kay tungod. Wala niya na-apply ang mga nadugan niya mga mensahe. Dili lamang he walk in the truth, nga naman gitawag sa mga beloved, kay naglakaw siya, na binabuhi siya sa tama. But number 2, he worked faithful. He worked faithfully. In verse 5 and 6, makita na ito diya, beloved, thou doest faithfully. So inana ka punto diya, mabasa na ito. Whatsoever thou doest to the brethren and to the strangers. So dili lamang sa mga Kristohanon, but sa mga tao po. That means sa mga tao na unbeliever, makita na ito ang kinabuhi ni Diyos na nagkinabuhi sa faithful sa tubangan sa Ginoo. In verse 6, which we have done witness of the charity before the church, whom if thou bring forward on their journey after a godly sword, thou shalt do well. So nagtrabaho siya faithful, tinarong. That means na nag-alagad siya tama, nagsimba siya sa Ginoo nga sincero, nag-alagad siya sa Ginoo nga manay kasing-kasing na gusto ipagamit ang iyang kinabuhi alang sa kahimayaan sa Ginoo. Kaya nga naman, nabasa na ito. He doeth well, thou shalt do well. So, gihimo niya ang tama. Ang Ginoo himaya siya ng kinabuhi. So, dili lamang he walked in truth, he worked faithfully, but number 3, he witnessed truthfully. Nag-witness siya, that means nga nagtrabaho siya, nag-alagad siya, o nag-witness siya, o nag-doubt siya pala, truthfully. Nakita nato na sa verse 7 and 8, because that for his name's sake, they went forth, taking nothing of the Gentiles. We therefore ought to receive such, that we might be fellow helper of the truth. So iya magamit ang iyang kinabuhi para sa pagdaog o galag sa mga tao na wala na kahila kay Jesus Christ. So iya magamit ang iyang kinabuhi nga naman giingan lang siya, beloved Christian kay naman nagtrabaho siya og tama, naglakaw siya og tama diya sa pulong sa Ginoo, o nag-witness siya nga manay panalangin o manay bunga ang iyang kinabuhi. Inana dapat ang ato po na i-apply. Ihimuon nga example na kinabuhi ni Diyos para ang imong kinabuhi, ang akong kinabuhi, mahimaya ang Ginoo. Mapasidunggan ang Ginoo sa mga kinabuhi